hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Republican Donald Trump, wagi sa US presidential elections. Clinton nag-concede na at nagpasalamat sa kanyang supporters. Pangulong Rodrigo Duterte biyaheng Malaysia na para sa 2 araw na official visit. Pagpapalakas sa ugnayang pang-ekonomiya, seguridad at Mindanao Peace Process tatalakayin sa Philippine-Malaysia bilateral talks. PNP Internal Affairs Service, walang nakikitang kwestiyon sa isinilbing search warrant ng CIDG Region 8 sa baybay sa provincial jail. Ngunit bigat ng isasampang kaso sa mga sangkot sa operasyon, tinutukoy na. Mga ibinebentang pailaw at dekorasyon para sa holiday season sa Divisoria, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry. Publiko muling binalaan sa pagbili ng mga substandard na produkto na maaaring maging sanhi ng sunog. 2 umano'y sangkot sa kasong cyber robbery at extortion, arestado ng National Bureau of Investigation. Una po sa ating mga balita, ang pambato ng Republican Party ni si Donald Trump ang bagong Pangulo ng Amerika. Tinalo ni Trump ang katunggali nitong si Hillary Clinton matapos makuha ang mayorya ng boto sa malalaking US states. Mula sa Honolulu, Hawaii, ito ang balita ni Jeniel Panoy, live. Nagwagi si Trump na may 279 electoral votes kontra sa 218 votes ni Democratic Hillary Clinton. Tinawagan pa mismo ni Clinton si Trump upang batiin siya sa kanyang pagkapanalo. Si Trump ang magiging ika-45 Pangulo ng US kapalit ni President Obama na bababa sa White House sa January 2017. Magiging Vice President naman ni Trump ang kasalukuyang Indiana Governor na si Mike Pence. Sa kanyang victory speech, binati ng negosyante ang katunggaling si Clinton na mahigpit nilang paglalaban sa kampanya. Ayon kay Trump, nais niyang simulan agad ang anyay malaking pagsubok na muling pagbuo ng tinatawag na American Dream. America will no longer settle for anything less than the best. We must reclaim our country's destiny and dream big and bold and daring. We have to do that. We're going to dream of things for our country and beautiful things and successful things once again. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, Nangako si Trump na tututukan ang mga infrastruktura at kapakanan ng mga veterano. Our inner cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals. We're going to rebuild our infrastructure, which will become, by the way, second to none. And we will put millions of our people to work as we rebuild it. Ilulunsad din umano ng negosyante ang proyekto para sa national growth at renewal. Dodoblehin ang economic growth ng Amerika at bigyan ng trabaho ang mga mamamayan. Si Trump ang kauna-unahang magiging Pangulo ng Amerika na walang anumang karanasan sa public office. Isa sa inaabangan ngayon ay kung paano makikiisa ang isang President Trump sa US Congress na kanyang inatake sa buong panahon ng kampanya. At yan ang ating balita mula rito sa Hawaii. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Jeniel Panoy mula sa Honolulu, Hawaii. Mananatili pa rin umanong matibay ang relasyon ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ni President-elect Donald Trump. Ngunit para sa isang political analyst, magiging interesante ang susunod na kabanata sa ugnayan ng dalawang bansa dahil sa mga bagong polisiyang maaaring isulong ng Trump administration. Ito ang balita ni Joanne Nano. Nananatiling prioridad ng Amerika ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa mga kaalyado nitong bansa gaya ng Pilipinas, kahit pabago na ang pangulo nito sa katauhan ng bilyonaryong negosyante na si Donald Trump. Whoever wins this election
the country, our country, will value the ties with the Philippines as it has over all these many decades. And that I can say with full confidence. Kanina ay idineklara ng panalo si Trump bilang ika-45 Pangulo ng United States of America kontra sa pambato ng Democrats na si Hillary Clinton. Isa siyang billionaire real estate mogul at reality TV personality at walang anumang political experience na sumabak sa presidential race. Kabilang sa mga plataforma ni Trump ang tax reforms at ang pagkakaroon ng mas mahigpit na polisiya sa immigrants. Sa pananaw naman ng isang political analyst, interesante ang susunod na mga mangyayari sa relasyon ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Trump presidency. This is not only a question of beyond the individual personalities, but really it's a question of bipartisan policy with regards to Philippines. The US is not known for making drastic changes, so you would expect that whoever wins will try to maintain the relationship that it had, what we call the special relationship. Of course, it's really a question now of whether or not the new US President can accept the reality that President Duterte is for independent foreign policy. Depende rin umano kung makakabuti sa ekonomiya ng Amerika ang pagiging negosyante ni Trump dahil babatay ito sa mga isusulong na economic policies ng bagong Pangulo. Ayon pa sa political analyst, hindi naman pagbabasehan ng mananalong US President ang personalidad ng Pangulo ng Pilipinas, kundi ang namamagitang mga kasunduan sa dalawang bansa sa loob ng mahabang panahon. John Nano, UNTV News and Rescue, Philippines. Na ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte para sa 2 araw na official visit sa Malaysia kung saan inaasahang tatalakayin ang issue ng maritime security, peace process at paglaban sa iligal na droga. Ngunit bago ito, dadaan muna sa Thailand ang Pangulo upang makiramay sa pagpanaw ng kanilang hari. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tumulak na papuntang Malaysia si Pangulong Rodrigo Duterte para sa 2 araw na official visit. Ngunit bago ito ay dadaan muna ang Pangulo sa Thailand upang magbigay pugay sa namayapang Sikkim Pumipon Adunya Day. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, makikipagpulong si Pangulong Duterte kay Prime Minister Najib Bintun Abdul Razak kung saan kabilang sa mga inaasahan tatalakayin ang issue sa terorismo, economic cooperation at ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN sa 2017. Foremost on my agenda is the maritime security and the fight against piracy at sea. As maritime nations, we don't have a stake in ensuring that our waterways are secure and that criminal and terrorist elements do not use our seas to undertake their illegal activities. Posible namang hindi makasama sa agenda ng bilateral meeting ang tungkol sa Sabah claim. Not at this time, because my visit is just 1 day to focus on what is happening in the Molucca Strait. Hihilingin rin ng Pangulo sa Prime Minister ang patuloy na suporta ng Malaysia sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao region, lalo't inuumpisahan na ng pamahalaan ang pakikipag-usap sa ilang rebel group gaya ng Moro National at Islamic Liberation Fronts. Kaugnay nito, inihayag rin ng Pangulo ang plano niyang pakikipagpulong sa dalawang grupo upang malinawan ang ilang issue. Immediately after my visit and I've talked to Malaysia, I will convene a meeting. Then we will make the introductory presentation of the proposed revised Bangsamoro transition document. Ayon sa Pangulo, posibleng sa susunod na 2 taon ay magkaroon na ng magandang resulta ang usapang pangkapayapaan at matitigil na ang armed violence sa bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pang balita, nakatakdang maghain si Senator Laila De Lima ng motion for reconsideration kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema sa pagpayag na mailibing ang dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Tutol
Umiiral si Senator Leila De Lima sa naging desisyon ng Korte Suprema na mailibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon kay Senator De Lima, ito ay tila nagpapakita ng pagkabalewala sa mga naging biktima ng diktatorya noong panahon ng martial law. Really, it's a very sad day yesterday, and these are horrible times for our democracy and the Constitution, because the Constitution has been crafted precisely to avoid the sad experience during the dictatorship. Isa si De Lima sa mga petitioner, ngunit na-dismiss ito ng mayorya ng Korte Suprema kaya't nais niya muling magsumite ng motion for reconsideration. Just like the other petitioners, I'm minded to file a motion for reconsideration. So it's not a unanimous decision, even if it's not a close majority, because it's 9-5. Naniniwala rin si De Lima na hindi pa naman ito executory, kaya't may pagkakataon pa ang mga petitioner na tutulan ang desisyon ng mga hukom. But the regular procedure, this decision cannot as yet be considered as final and executory pending the filing of motions of reconsideration by the petitioners within the proper period of 15 days from receipt of the decision. Umaasa ang senadora na magkakaroon ng reverse sa desisyon. Kailangan lang anyang subukan at maitakda ang pagsasampa ng motion for reconsideration sa takdang panahon. You just need about 1 or 2 justices belonging now to the majority to change their mind, so we could have the decision reversed. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Muli na bang nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte sa nauna niyang desisyon na ipalibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos? Kasunod na rin ito ng mga panawagan ng ilang grupo na huwag ituloy ang hero's burial kay Marcos. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi na babawiin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nauna niyang mga pahayag kaugnay ng pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa Pangulo, ito ang kanyang binitiwang salita kay dating Senator Bongbong Marcos na magkita sila sa Tacloban City kahapon, kasunod na rin ng inilabas na desisyon ng Korte Suprema sa hero's burial issue. I saw Bongbong yesterday in Tacloban. Sabi ko, it's your choice. Sabi niya na same question like you. Can we now proceed? Ko, yes, you can. I've said before, I will not take my word back. Ayon sa Pangulo, nakabase sa umiiral na batas ang kanyang desisyon at wala siyang nilalabag. I simply followed the law. Wala tayong magawa niyan. The law itself says that, he fits the completion to a T. He was a president, and he was a soldier. Kahapon maraming grupo ang nagprotesta sa desisyon ng Korte Suprema at nanawagan sa Pangulo na huwag ituloy ang hero's burial kay Marcos bilang respeto sa kasaysayan ng bansa at mga pagpapahirap ng mga biktima ng human rights violation. Ngunit ayon sa Pangulo, ibang usapin na ang issue sa mga naging pagkakasala sa bayan ng dating Pangulo sa panahon ng martial law. That part of the sins of Marcos has yet to be proven by a competent court. Yung sabihin lang niya na wala yung pera, that is altogether another different issue. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Susunod sa ito ang balita. PNP Internal Affairs Service walang nakikitang kwestiyon sa isinilbing search warrant ng CIDG Region 8 sa baybay sa Provincial Jail. Ngunit bigat ng isasampang kaso sa mga sangkot sa operasyon tinutukoy na. Dalawang umano'y sangkot sa kasong cyber robbery at extortion, arestado ng National Bureau of Investigation. Ilan sa mga naarestong suspect sa Davao City night market bombing posibleng gawing state witness.
Wala umanong nakitang kwestiyon ng PNP Internal Affairs Service sa isinilbing search warrant ng CIDG-8 sa kulungan ng napatay na si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Sinabi rin ng PNP IAS na sa ngayon ay nakatutok ang kanilang investigasyon sa posibleng paglabag ng mga operatiba sa pagpapatupad ng Police Operational Procedure. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Walang nakikitang mali ang PNP Internal Affairs Service sa pagsisilbi ng search warrant sa kulungan ng napaslang na mayor ng Albuera, Leyte na si Rolando Espinosa Sr. Ayon kay IAS, Deputy Inspector General Police Chief Superintendent Leo Angelo Leoterio, otorisado ito ng korte kaya tanging ang paglabag sa Police Operational Procedure na mga operatiba ang kanilang binubusisi. There is no question about the authority of the CIDG-8 to conduct their operation because there was a valid search warrant. What I'm looking at is that were there lapses in the procedure by which they applied this search warrant. Sa kasalukuyan ay nasa proseso na ang PNP IAS sa pagtukoy sa bigat ng kasong administratibong isasampa sa mga pulis dahil hawak na nila ang affidavits ng witnesses na kinabibilangan ng jail guards, inmates at mga pulis na nakatalaga kay Espinosa. At this point, we have already levied administrative complaints against them. We're just determining what kind of administrative complaint should be given to them. Binigyan nila ng 10 araw ang mga sangkot na pulis upang magbigay ng kani-kanilang counter affidavits. At kung mabibigo silang tumugon, ay mapipilitan ng magdesisyon ang PNP IAS base sa sinumpaang salaysay ng mga saksi. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Samantala, naisumite na ng abogado ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Department of the Interior and Local Government ang 3 affidavit nito ukol sa mga transaksyon at mga personalidad na umano'y sangkot sa iligal na droga. Naniniwala naman ang kagawaran na may saysay pa ito kahit patay na ang alkalde. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Brian De Paz, live. Magandang gabi, Brian. Yun, magandang gabi. Hindi mawawalang saysay ang naisumiting dokumento ng abogado ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa DILG sa kabila ng pagkakapas lang sa alkalde. Ito ang sinabi ng chairman ng Task Force Aguila na si Undersecretary John Castriciones. Ayon sa opisyal, ngayong araw lang nila natanggap ang 3 affidavit na naglalaman ng mga pangalan ng mga personalidad na sinasabing sangkot sa iligal na droga, kabilang na ang mga nagsisilbing protector nito. Narito yung kanilang pahayag. The lawyer of Mayor Espinosa came over to submit some documents. And at this point in time, we are still evaluating and perusing the said document so that we would be able to make the necessary recommendation with regards to the action that Task Force Aguila would be undertaking. Nakapalooban niya rito ang pangalan ng isang senador. Ilan mga sir? Ilan? Isang senador. Babae, lalaki? Your guess is as good as mine. Anya, makatutulong ito sa kanilang investigasyon lalo na kapag ito'y napatunayan ng iba pang mga salaysay mula sa ilang individual. Ginawa ng DILG Undersecretary ang pahayag kasunod ng isinagawang press conference ngayong araw ng Task Force Aguila kaugnay sa mga personalidad na nasa narcolist ni Pangulong Duterte. There would be some people who would come to the fore in order to identify or to more or less corroborate this listing. Yun, ayon sa DILG, 24 sa 52 na persons of interest ang hindi nakikipagtulungan sa kanila, habang ang 28 ay nagsumiti na ng kanilang undertaking at gumawa ng voluntary waiver na makipagtulungan o makikipagkaisa sa pamahalaan. Itinanggi ng DILG na dahil sa nangyaring insidente kay Espinosa, kaya ang iba ay natatakot ang makiisa, kundi dahil sa umano'y nalalabag ang kanilang karapatan o seguridad. Nangako ang Task Force Aguila ng DILG na nakahanda nilang bigyan ng seguridad ang persons of interest upang di mangamba ang mga ito.
Ayon sa kagawaran, kinabibilangan ng mga kasalukuyan at dating opisyal ng pamahalaan ang nakasaad sa narcolist. Dagdag pa ng DILG ang mga personalidad na nagsumiti na ng kanilang sinumpaang salaysay kaugnay sa pagkakasangkot nila sa iligal na droga ay dadaan sa proseso bago mapatunayan na inosente ang mga ito. Pero pagtitiyak ng Task Force Aguila, makipagtulungan man o hindi ang mga nasabing personalidad na nasa narcolist ay tuloy ang kanilang investigasyon at abangan nila ang Pangulong Duterte na magsabi kung sino-sinong local government official ang uncooperative sa kanilang programa kontra illegal na droga. The President would be able to identify them as uncooperative. The important thing in this campaign is that the President should be properly informed as to who are cooperating and who are not cooperating. June, inabisuhan na ng DILG na magkakaroon pa ng panibagong narcolist na magmumula sa Malacanang. Balik sa iyo. Brian De Paz, nagulat mula sa Quezon City. Posible umanong gawing state witness sa mga kaso kaugnay ng Davao City bombing ang ilan sa mga nahuling suspect sa nasabing pambobomba. Ito ang balita ni Victor Cozare. Hindi pa na isasampa sa korte ang kasong multiple murder at multiple frustrated murder laban sa mga suspect sa Davao City bombing. Sa ngayon patuloy pang nire-review ng Davao City Prosecutor's Office ang draft resolution kaugnay ng reklamong inihain ng Philippine National Police. Ngunit ayon kay Police Chief Superintendent Manuel Gairlan, ang hepe ng Police Regional Office 11, posibleng maging state witness ang ilan sa mga akusado. Meron na sa kanilang mga nagbigay ng affidavits and I think there are still one or two more who are in the process of preparing their extrajudicial confession in the presence of lawyers. Siguro ang treatment lang sa kanya is he becomes a state witness. Under our laws, the prosecution is allowed to present state witnesses. Naniniwala si Gairlan na malaki ang maitutulong ng salaysay ng mga akusado sa kaso. The extrajudicial confession helps a lot because may mga alam sila na sila lang nakakaalam. Hindi naman natin, hindi alam ng ibang witnesses, hindi alam ng PNP. So, within their group, nagko-confess na sila, okay, ito yung ginawa namin, ito yung participation ko. Those are some of the revelations of the arrested suspects. Sa ngayon ay wala pang natatanggap na bagong affidavits ang Davao City Prosecutor's Office. At sakaling meron mang isusumeteng supplemental affidavits, kailangan pa nilang suriin ang naturang extrajudicial confession. Kung may basihan, maaari nilang irekomenda sa korte na gawing state witness ang mga nagbigay ng salaysay. Subalit nasa hukom pa rin ang desisyon kung aaprubahan ito. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Sinimulan na ng lower house ang pagdinig sa panukalang ibalik ang death penalty sa bansa. Ngunit sa ngayon ay wala pang maibigay na posisyon sa issue ang ilang resource persons na inimbitahan ng komite gaya ng Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Department of Justice at Supreme Court. Tanging ang Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang nagpahayag lamang ng kanilang pagsang-ayon sa panukala. Sa ngayon, 7 panukalang batas ang nakahain sa Kamara na humihiling na buhayin ang death penalty. Itinakda ng Justice Subcommittee ang pagdinig sa susunod na linggo. The idea really of the subcommittee was to hold separate hearings for those in favor of the death penalty and those principally against the death penalty. We cannot afford to have a session attended by both sides. Dalawang suspects sa amonay pangingikil sa isang Australian national ang naaresto sa operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito ang balita ni Joan Nano. Dinakip ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang magkapatid na sina Michael Gonzalez Tuliao at Pearl Ruby Gonzalez matapos na ireklamo ng pangingikil ng isang Australian national. Aabot umano sa halagang 600,000 pesos ang hiningi ng mga suspect sa biktima na nakilala lamang nila sa online. Kinaibigan umano ng mga ito ang dayuhan at kalaunan ay kinikila na nila ito matapos pagbanta ang ipakakalat nila ang mahahalay umano nitong mga larawan at videos. And they have a video chat wherein the subject recorded their
sex trees or sex video, and took photographs of the victim, and used this photograph. He edited this photograph, and it makes appear that the victim was surrounded by naked young boys and having sex. Sa takot ng biktima, agad siyang nagdeposito ng pera sa bank account na nagngangalang Pearl Ruby Gonzalez at nakipag-ugnayan sa NBI. Sa ikinasang entrapment operation, unang nadakip na mga otoridad sa isang bangko sa Mandaluyong City si Pearl na siya namang nagturo sa kanyang kapatid na si Michael na nooy nasa isang hotel sa Maynila. Todo tanggi naman ang mga suspect sa alegasyon. No videos or something. I don't have. Isura ko ba naman to, sir, pag interesan niya? Muli po kasing padala sa akin, hindi na po ang pasok sa card ko for some reason. So nakiusap ako dahil last na ito. Nakatakdang ipresenta ng NBI sa DOJ ang mga suspect na nahaharap sa patong-patong na kaso. John Nano, UNTV News and Rescue, Manila. At karike katamong balitang promdi. Posibleng maraplaking kaso ding mapilang barangay officials king na mabalen ning albay uli kanon ning pamagpabayaking problema daking basura. Ining balita ng Alan Manansala. Problema pahas tangunyan kan lokal na pamahalaan kan daraga sa albay an kawarani sanitary landfill sa Saindang Banwaan. Saro sana ang daraga sa anom na banwaan na sasaangatan ng reklamo kang Environmental Ombudsman sigon sa problema sa open dam site na nakapairarom sa Republic Act 9003 o an Ecological Waste Management Act. Sigon ki Henry Jacob, ang Municipal Environmental and Natural Resources Officer kan Daraga Albay, igwana subuot sindang target na lugar para gibo na sanitary landfill. Alagad posibleng daitulos ini maipauutob. May site na ang munisipyo ng Daraga na proposal doon nilalagay ang sanitary landfill dyan sa barangay San Ramon, Sitio Tugtubon. However, nasa negosasyon pa and then maparesorbe pa ng area. Igwa naman subot sindang mandato sa mga barangay officials na magpatugdok ng material recovery facility para mientras na solusyon sa problema. Mayroon tayo ditong 18 barangays sa urban. So we require them to establish the sanitary material recovery facilities. Parang doon na magsisegregate sinda at saka yung mga residual doon na muna i-content before the collection of the LGU. Alagad, sigon ki Barangay Captain Johannes Lisay, mayo pasindang bastanting pondo asin lugar na pagtitindugan ng MRF. Aware lang kami sa bagay na kasi baka makasuhan din kami as barangay official. So we are trying to para ihabol namin. Sa ngunyan, ginigibo na ng fertilizer ang naiipon na basura sa nagkapirang barangay, mantang nasa proseso pa sana ang pagtitindog ng MRF. I would like to appeal to the local government units na kailangan natin i-comply yung requirement ng RA 9003, specifically the closure of these existing disposal facilities, yung mga open and controlled dump sites, because eventually the Environmental Ombudsman will file a case against these LGUs who are currently still operating their open and controlled dump sites. Alan Manansala, Bareta Asin Pagsalbar, Bicol. Dinalan lalalam ning meto nga sorpresang drug test ding may git adinalan drug dependence sa pongmapilang local government officials king Cabala Union. Ining balita ng Grace Doctolero. May sagasot kat 20 nga drug personalities agramanan dito'y dagiti sumagmamano nga barangay official tinaayaban nga nag-undergo wenno dimalan. Iti surprise drug test nga naaramid ijay Cabala Union. Babaan tina-i-record ti Kaba PNP. Ket adda iti agarup 4% laingen kadagiti simuko wenno drug surrenderers iti sanpay dimalan ti drug test. Mayan namong wenno pa nakaypatungpal dayto iti reformation program. Tikaba Municipal Police Force para kadagiti drug surrenderers. Sinigurado ni Kaba Police Inspector Melanie Lubusta nga itultuloy da daytoy nga reformation kan surprise drug testing.
Tapno magunod iti target when no kalikagom da nga maging drug-free tina sa unga ili. So in random gagawin namin siya hanggang hindi nakiklear yung buong kaba. So continuous yung drug testing namin. Nabiitmet nga nairwar ti resulta ti drug test ket naamuan nga rod nga nagnegatibo ti illegal nga droga dagiti amin nga si Muko ken agramanen dagiti sumagmamano nga local officials. Grace Doctolero, UNTV, Damag ken Salakan, La Union. Tatyan ng kekatamong balita ay bating miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria Maya Pabengi. at 43 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga ibinebentang pailaw at dekorasyon para sa holiday season sa Divisoria, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry. Publiko muling binalaan sa pagbili ng mga substandard na produkto na maaaring maging sanhi ng sunog. Handa na ang Filipino community sa Malaysia para sa inaasahang pagdating doon ni Pangulong Duterte ngayong gabi. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ito ang balita ni Rosalie Coz live. Good evening, Rosalie. Magandang gabi, June. Alas 7 nga ng gabi nakatakda nga dumating dito sa Kuala Lumpur, Malaysia si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang kauna-unahang official visit bilang Chief Executive ng Pilipinas. Ang ating mga kababayang Pilipino ay handang-handa na nga at sabik na salubungin ang Pangulo at makasalamuha siya ng personal. Unti-unti nang nagtitipon-tipon sa Mandarin Hotel ang mga Pilipinong sabik makita ng personal at makadaupang palad si Pangulong Duterte. Ayon sa Philippine Ambassador to Malaysia, Eduardo Malaya, 74% ng nasa kalahating milyon ang bilang ng mga Pilipinong naririto sa Malaysia ay sumuporta sa presidency ni Pangulong Duterte noong nakalipas na eleksyon. Karamihan sa kanila ay nasa household service sector at mayroong ding nasa infrastructure development sector. Samantala, ipinagmamalaki rin ni Malaya na mas marami na ang Philippine companies na nag-invest ngayon dito sa Malaysia kumpara sa mga nakalipas na mga taon. So, we are now seeing a very vibrant Philippine business presence in Malaysia. And to us, it is high time that our companies go regional. Samantala, inihayag din ng ambassador na pababa ang bilang ng mga OFW na nagtatrabaho sa Malaysia. Ito ay dahil sa pagbaba ng Malaysian currency na ringgit. They look at it and find this very important because they will be usually be paid in local currencies. So when there's a depreciation in the ringgit, they effectively will be getting a pay cut. June, tinatayang nasa 2,000 Pilipino ang dadalo dito sa Philcom gathering sa Grand Ballroom ng Mandarin Hotel. At kung makikita ninyo nga dito sa ating likuran, nagkakaroon sila ng isang simpleng programa habang hinihintay ang ating Pangulo. At kanina marami pa nga sa labas ng hotel ang nakapila, mga kababayan natin, at nagcha-chance sila ng nais na nila na makita ang Pangulo dito sa Philcom gathering sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan muna ang latest live mula dito. Balik sa iyo, Jim. Maraming salamat, Rosalie Coz. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, mukhang nagpaparamdam na ang amihan kasi kanina hindi ako pinawisan walang aircon ha?
Magandang gabi, Junat, sa ating mga kasambahay. Medyo malamig ngayon ang ating temperatura dahil sa Science Garden sa Quezon City ay nasa 21 degrees Celsius lamang yung ating temperature. Samantalang sa may area ng Baguio ay mahigit sa 13 degrees Celsius. Mababa yung temperatura kung ikukumpara natin sa mga nagdaang araw. Ito ay dahil sa pag-iral nga nitong northeast monsoon o yung amihan. At patuloy naman ang pag-iral nitong LPA pero walang direktang epekto sa ating bansa, June. Sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya po nitong low pressure area nasa 1,000 kilometers sa may silangan po yan ng Surigao City. Sa forecast po ng Pag-asa, yun pong area ng Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Makakaranas po ng mahinang mga pagulan samantalang Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon. Magkakaroon po ng fair weather pero may mga chance na magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature. Tuguegarao 31, Baguio po 15 to 22 at 32 degrees Celsius sa may area ng Puerto Princesa City. Bahagya maulap hanggang sa maulap din po ang papawarin sa Visayas at magkakaroon din po dyan ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa temperatura ay naglalaro din po sa 31 degrees Celsius. Ang Mindanao, makakaranas din po dyan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na paborin. Yung area po na yan ay makakaranas. Mas malaki ang chance na magkaroon po ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Yung tinatawag po natin na thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, 33 sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise, 5:54 a.m. atin naman pong sunset, 5:25 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na namala. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Cubao Main Avenue. Ito ang balita ni Monok Son live. Yes, Mon, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Angela. Bigyan natin ng gabay ang ating mga kababayan sa mga naglalakbay ngayon sa EDSA. Narito po ang sitwasyon ng trapiko. Sa mga manggagaling po ng Ortigas pa northbound, ngayon po ay medyo mabagal na po dyan sa area ng Ortigas area EDSA at hanggang sa may White Plains po ay moderate to heavy traffic. Pero don't worry, pagdating po ng may Santolan flyover, papunta naman po dito sa may Cubao Farmers at tuloy-tuloy po sa may area ng Cubao Aurora, bahagya na po umuusad ang daloy ng mga sasakyan. Yun naman pong area going po ng southbound papunta po ng Pasay at Makati. Medyo mabagal na po ang daloy po ng sasakyan magsimula po dyan sa may area ng flyover ng Kamuning hanggang sa may Cubao at hanggang dito po sa area na ito. Going po ng Campo Crame ay moderate to heavy traffic po tayo dito sa area ng Main Avenue sa may Cubao. Silipin natin ang ilang mga live points sa EDSA Guadalupe. Sa mga manggagaling po ng Magallanes Interchange going po ng Ayala at Buendia, moderate to heavy traffic na po dyan sa area na yan hanggang makarating po kayo ng Guadalupe papunta po ng Shaw Boulevard. Samantalang yung right lane po from Orense going to Ayala o yung southbound lane, moderate to heavy traffic din po sa may area ng Makati. Silipin natin ang Espanya Blumentritt. Mula po sa may Espanya Blumentritt papunta po ng Welcome Rotonda, moderate traffic po tayo dyan. Gayun din naman para po sa mga nanggagaling naman po ng Welcome Rotonda papunta po ng Espanya UST, moderate traffic din po sa may area ng Espanya Blumentritt. Angela, mula noong November 2, nang ipatupad ng IAC at ng MMDA itong expanded number coding scheme, ay 700 na ang kanilang mga nahuli at tumataas pa rin ang bilang niyan. Kaya paalala po natin sa ating mga kababayan, lalo na po araw po ng Huwebes bukas, lahat po ng sasakyan ng plate number nagtatapos sa 7 at 8, bawal po sa lahat ng lansangan ng Metro Manila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Yan ang ating traffic update. Balik sa Angela. Maraming salamat sa iyo, Monok Son, live na nagulat mula sa Cubao Main Avenue. Nag-inspeksyon sa ilang tindahan sa Divisoria ang mga tauhan ng Department of Trade and Industry upang suriin ang kalidad ng mga ibinebentang pailaw at iba pang dekorasyon para sa holiday season. Muli ring nagbabala ang ahensya sa publiko na huwag bumili ng mga substandard na produkto na maaaring maging sanhi ng sunog. Ito ang balita ni Joanano.
Sa pag-iikot kanina ng mga tauhan ng Department of Trade and Industry sa ilang tindahan sa Divisoria, nakumpiska ang nasa halos 1,000 mga kahon ng decorative lights mula sa 7 stalls na walang maayos na label at gumagamit ng mga peking ICC sticker. Binigyan ng notice of violation ang ilang tindahan, habang ang iba naman ay inisyuhan ng show cause order upang isailalim sa investigasyon at alamin kung saan nagmula ang ibinebentang mga produkto. They will be brought to our office. This will be inventoried again, then tested. And then, ito, iwanan namin na sila ng notice to either it's a violation or to explain, depending on how we found it. Sakaling mapatunayan na mayroong paglabag, maaaring pagmultahin ng halagang hindi bababa sa 17,500 pesos ang mga may-ari ng tindahan. Posible ring bawiin ng DTI ang kanilang business permit o tuluyang pagpapasara sa establishmento. Ang mga nakumpiskang produkto ay sisirain ng DTI upang masiguro na hindi na ito muling magagamit o maibebenta pa sa mga tindahan. Muli ring nagbabala ang ahensya sa mga consumer na iwasang bumili ng mga mumurahin at substandard na produkto na maaari pang maging sanhi ng sunog. So just be careful. Price is always an issue. With 150 pesos masunugan ka, is it worth it? Kung nakasave ka na 100, yung mga kabahayan mo, kamag-anak mo, property mo, after a while masunog, is 100 pesos enough. Tiniyak naman ng DTI na magpapatuloy ang kanilang pag-iinspeksyon sa mga pamilihan, katuwang ang bawat lokal na pamahalaan upang masiguro ang dekalidad na produkto na ibinebenta sa mga pamilihan lalo't nalalapit na ang holiday season. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. For the news abroad, incumbent Senator Marco Rubio, who ran unsuccessfully for the Republican presidential nomination earlier this year, wins re-election in Florida. Ruth De Mesa reports. Republican Marco Rubio called it an honor to serve his state of Florida as he celebrated his re-election to the U.S. Senate on Tuesday. The senator, a Cuban-American conservative, fended off a forceful challenge by the Representative Patrick Murphy, 33, a Democrat who consistently portrayed Mr. Rubio as an absentee lawmaker with misplaced allegiances. Even as Mr. Rubio endorsed Mr. Trump, who is highly unpopular among Hispanics, a crucial constituency for the senator, he mostly avoided mentioning him on the stump. Here in Florida, I hope we will set the example in this great state that while we can disagree on issues, we cannot share a country where people hate each other because of their political affiliations. Earlier this year, Rubio ran unsuccessfully for the Republican presidential nomination. Republicans will maintain their 6-year control over the U.S. House of Representatives, according to the early network projections, as the party also put up an unexpectedly tough fight to protect their majority in the U.S. Senate on Tuesday. Ruth De Mesa, UNTV News and Rescue, Orlando, Florida. Canada's main immigration website has crashed, and New Zealand reported an increase in traffic from U.S. nationals as Republican presidential candidate Donald Trump wins the presidency. Lerma Macaburas has a full story. As result shows possible Trump win, waves of American visitors crashed the Canadian immigration website. Tuesday's U.S. election brought many Americans scrambling for immigration information on how to move to the northern neighbor. In New Zealand, immigration officials said on the eve of the vote that New Zealand Now website, which deals with residency and student visas, had received 1,593 registration from United States citizens since November 1st. Google reports a surge in search of how to move to Canada in recent days and spiking the whole day of election. Trump's policies stands different from Canada's Prime Minister Justin Trudeau. While Canada allowed more than 25,000 Muslim immigrants from Syria to enter the country, Trump proposes on banning them from the U.S. The uptick of inquiry in moving to Canada is not unusual. Last 2008 and 2012, the same trend happened when then Senator Obama won the U.S. presidency. Lerma Macaburas, UNTV News and Rescue, Vancouver, Canada.
One person was killed and at least 3 people were wounded in a gunfire near a polling station in the Southern Californian town of Azusa. Christy Rosacilla filed this report. One person was killed and at least 3 wounded in gunfire on Tuesday near a polling station in the Southern California town of Azusa, prompting authorities to lock down the polling place, a surrounding park, and adjacent schools. We believe that the suspect was armed with an assault rifle with a rapid fire capability. Whether it's fully automatic or semi-automatic, we don't know at this time. After the initial exchange of gunfire, there were victims down at the scene. We had to extract them from the scene. Right now, we believe we have 3 confirmed victims, one of which is deceased. The other 2 victims have been transported to a local hospital where their condition is unknown at this time. But the Los Angeles County Registrar and Recorder's Office issued a Twitter advisory urging voters to avoid the area around 2 polling locations, one in Memorial Park and one in Dalton Elementary School, and to cast their ballots at alternate polling sites. Nearby Lawson Middle School was also placed on lockdown. Law enforcement officers came under fire and were initially pinned down as they arrived on the scene about 25 miles northeast of Los Angeles, according to accounts from Azusa Police and the Los Angeles County Sheriff's Office. A spokesman for Sheriff's Department said there was no immediate indication that the incident was related to Election Day or the polling station. Chris Rosacilla, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Sa likod ng bawat magagandang awiting narinig sa ginanap na A Song of Praise Music Festival Grand Finals Night ay ang mga istoryang nagbigay ng inspirasyon sa mga composer at manonood. Ito ang balita ni Mon Hocson. Sino ang mag-aakala na dahil sa bagyong Yolanda ay mapapadpad si Romarico Mendiola Jr. sa Metro Manila at makakasali sa ASOP Grand Finals Year 5. Naging inspirasyon ni Romarico sa kanyang song entry ang lahat ng nangyari sa kanilang buhay, lalo na nang manalasa ang bagyong Yolanda sa Tacloban. Panginoon, gusto ko muna na sa iyo muna ako magpuri kasi kung baga wala akong alam sa nota, binigyan mo ako ng ganitong melody. Sabi ko, masarap na ikaw munang unahin ko yung song na iano ko sa iyo, na magpuri sa iyo. Malaki naman ang ipinagpapasalamat ng composer ng awiting Pag-ibig Ka o Diyos na si LJ Manzano dahil naging kasangkapan ng kanyang likhang awit upang hindi sila madamay sa nangyaring Davao Blast. Magpapamassage sana kami dun sa Rojas ng time na yon. And then instead na magpapamassage kami, ginawa na lang namin yung song. So nakapag-save to ng 2 buhay. Hindi naman nakalain ni Joseph Ponce na aabot siya sa finals. Pambayad lang sa kanyang tuition sa school ang naging dahilan kung bakit napasali sa ASOP si Joseph. Po ako doon. Tapos yun po, habang nakas na po ako, gusto ko na pong bumalik kaso wala kaming pambayad. So naisipan ko pong sumali sa songwriting contest po at yun nakita ko nga po yung ASOP. Ang 19 anyos na si Noemi Osio naging inspirasyon ng mga pagsubok na nararanasan sa eskwelahan sa paglikha ng awiting Kumapit Ka Lang na siya rin namang hinirang na Song of the Year. Ini-encourage ko po ang lahat, especially po mga kabataan na gumawa rin po ng mga awit para sa Diyos kasi po bilang paniwala ko po una pa lang, wala po tayong mas magandang magagawang awit kundi yung awit na para sa Diyos. Nagbigay naman ng payo ang resident judge ng ASOP na si Doc Mondel Rosario sa lahat ng mga composer sa ASOP Grand Finals Night. Sa mga composer, huwag kayong matakot na matalo. Ang dapat katakutan ay manalo sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero ang ASOP ay isang bagay at isang event na maraming kabuluhan. Dahil sa mga kakaibang karanasan sa buhay, nalikha ang mga awiting papuri sa Diyos na nagbibigay inspirasyon naman sa sino mang makakarinig dito. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Ibinahagi ng tinaguriang Queen of Philippine Indie Film na si Gina Pareño ang kanyang kasiyahan na mapabilang sa pelikulang Isang Araw Ikatlong Yugto na sumasalamin sa mga realidad ng buhay. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Mahigit 5 dekada na sa industriya ang batikang aktres na si Gina Pareño at kahit duman siya sa maraming pagsubok sa buhay, nangingibabaw pa rin ang angkin niyang galing sa pag-arte na umani ng kabi-kabilang parangal. Binansagang Queen of Philippine Indie Film at aktres ng dekada, si Nanay Gina. Itinuturing na bigating artista dahil sa mga tinanggap niyang parangal sa loob at labas ng bansa, gaya ng Ocean Cinefan Festival of Asian, Brussels International Independent Film Festival, 61st Cannes Film Festival noong 2008 at Asian Film Award. Bagaman marami na siyang papel na ginampanan at nakasama na rin sa mga malalaking projects, nagustuhan pa rin ni Nanay Gina ang kwento ng Isang Araw Ikatlong Yugto na tumatalakay sa mga realidad ng buhay. Sarap kasi una-una yung konsepto nito, ito yung dapat ang Pilipino tayo, dapat ganun tayo. Kaya sa akin, malaking bagay yung pagkakasama ko dito para kasi dinadanas ko rin yan. Minsan, siyempre, pag kailangan ka mag-budget, di ba, sa bahay mo. Pero ganun din ako, ibis na kakailanganin ko yan, nakakaraos ako. Makakaeksena rito ni Nanay Gina ang batikang komedyan, actor at host na si Eagle Riggs at si superstar Nora Honor na parehong nagpahayag ng magandang saloobin sa treatment ng mensahe at internalization process ng mismong direktor at manunulat ng pelikula. Pinu-point out ko, hindi natin dapat tignan yung letra ng batas. Dapat tingnan natin yung intensyon ng batas. At ang batas dapat kumuprotekta at nangangalaga sa tao at hindi sumisikil sa buhay ng tao. Kasi at hindi dapat patayin sa'yo ng batas yung awa. Pero nung pinapaliwanag na ni Kuya ang lahat, parang wow, nagbubukas ang langit, lumiliwanag ang paningin mo. Parang, yun pala yun. Yung ginagawa pala namin bilang artista, mas maganda pagka may purpose ka, pagka alam mo kung ano yung dapat mong gawin at na may moral lesson yung gagawin mo, na maliwanag na ipaliwanag sa amin ni Kuya Daniel. Napakagaang sa loob, napakagaang sa pakiramdam, sapagkat bawat sinasabi niya na pinapakinggan namin ay tumatagos hanggang puso. Kaya yung aming ginawa kanina, hindi pwedeng basa-basa na lang i-aarte, kailangan isa puso rin namin kung ano yung ginagawa namin bilang artista dahil sa kanyang paliwanag. Makikita mo yung seryoso yung tao sa advocacy niya. Masarap. Tsaka nakaka-relate ka eh. Kaya masarap. Nagpapasalamat naman si Eagle dahil sa pambihirang pagkakataong makatambal ang dalawang itinuturing na haligi ng pelikulang Pilipino. Napakahusay ni Miss Gina Pareño. Umiiyak pa lang siya, parang nakakapanginig na ng katawan. Parang ang sarap panoorin ng isang babaeng napakahusay gumanap sa papel ng ginagampanan niya. Tapos exit Miss Gina Pareño, enter Miss Nora Honor. Nanginginig ang katawan, ang mata gumagalaw, may sariling buhay. Nagsasalita mag-isa, gumagalaw, kumukutitap. Kaya huwag palalagpasin ang maituturing na transformational film ng taon na magbibigay ng wastong kamalayan at magandang inspirasyon sa buhay. Ang Isang Araw, Ikatlong Yugto. Maganda po at nakaka-inspired. Tsaka yun po ang Pilipino. Atin po ito, kaya sama po kayo sa amin. Panoorin po natin lahat po. Hindi po kayo magsisisi. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, June and Angela. Maraming salamat din sa iyo, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.